Picturean mo lang. Picturean mo lang. Okay, naka-live na tayo. Muli, andito po kami sa Barangay San Nicolas, Bayan ng Llanera. Dito po sa ginagawang Talavera Saipon. December 8, holiday, pero inabutan po namin mayroong nagtatrabaho. Ayan. May mga tinatambak yung dump truck. Tapos yung tatlong backhoe nasa baba. Ayan. At ang kita-kita namin update o progress, meron ng tarpaulin. Ayan, dalawa pa. At kasama ko po ang mga kuya po. Ayan, pakita po kayo. Ayan, Kagawad, Arthur Biag. Ayan. Mga taga-barangay San Antonio, Tagtagumbaw, Kakapasan. Ayan, mga taga-kuya po itong mga kasama ko ngayon. Ayan. At tayo ay paunlakan ng engineer mula sa NIA UPRIS. Siya po ay si Engineer Begiga. First name po niyo? Rowel po. Rowel. Ayan. Ito, pasensya na po at nakasalamin, mukhang malabang mata. At nakasombrero. Ayan. Kagawad, pakita po kayo. Ayan. Ayan, kasama niya, katabi niya si Kagawad Arthur Biag. At tatanungin natin si Engineer Rowel Begiga. Siya po ay Division Manager under Office of the Department Manager. Office of Department Manager. Saan po ba ang office ng NIA? UPRIS? Cabanatuan City po. Cabanatuan po. Ayan. Ibig sabihin, talagang direkta po kayo sa NIA UPRIS. Direkta po ako sa Department Manager. Department Manager. Ayan. Okay. Tatanungin po natin, una-una itong nabasa natin sa tarpaulin. Ang tawag dito ay billboard, project billboard. Kailan po ito naikabit? Para po sa kaalaman ng lahat nating mga kababayan, ito pong tarpaulin ay kinabit po ito ng December 4 ng gabi. December 4 ng gabi, ito po ay napicturean ko ng kinabukasan na naka-install na po siya. Ayan. Nakikita po natin yung dalawang billboard. Yung isa may budget na 20 million at yung isa may budget na 33 million. So may phase 1 and phase 2. Pakipaliwanag nga po sa ating mga viewer. Ano po ang gagawin sa phase 1 at ano pong gagawin sa phase 2? Yung pong contract work under phase 1, ito po ay nai-award noong October 15 at yung pong contract work under phase 2, ito po ay nai-award October 17. Sa kasalukuyan, sila po ay sabay ng ginagawa ngayon. Ang scope of work po dito, yung phase 1, ay meron pong 160 meters na sheet piling. Sheet piling. Yung pong phase 2 ay mayroong 200 meters sheet piling. Sheet piling. Bukod po sa sheet piling, ano pa po yung itsura ng 20 million and 33 million pesos? Kung mapapansin po natin yung naging damage sa estruktura, siya po ay nagkaroon ng bahagyang pagbaba, settlement. Apo. Na yun po ay susuportahan natin sa pamamagitan po ng steel post and steel beam. Pero isa lamang po yun sa suporta at ang isang suporta po niya, lahat po ng boards, lahat po ng guwang sa ilalim ay pifill upan po yun ng concrete para po maging permanent support at maiselyo yung pong guwang sa ilalim na nangyari po ng mga nakaraang mga pagbagyo. Ayan. Nakikita po natin, doon sa baba, may nagmamaso. Ayan, may nagmamaso. Na mga tao, anong ginagawa nila? Bakit nila minamaso yung nakikita nating mga tao na gumagawa ngayon, yung po yung lugar na kung saan ay nagkaroon po ng mga crackings. Nagkaroon ng mga pagbitak. Yung pong konkretong nagkaroon ng pagbaba. Yun po ay tinatanggal natin
at papalitan po natin ng mas matibay na konkreto. Ang tawag po doon ay collar. 4 meters po ang lapad ng collar at meron po siyang kapal na halos 1 foot o 30 centimeter. Yun po yung ibabalot natin sa mga dugtungan na kung saan nakikita po natin meron siyang gap ngayon. Pero bago po siya lagyan ng collar, Opo. ay mag-i-inject po tayo ng concrete epoxy doon po sa gap. Mayroon siyang concrete epoxy at pangalawa na lamang po yung collaring. Opo. Nakita po namin doon sa nasirang dugtungan, meron pong tawag dito yung bakal na ang sukat ay parang 12 lamang ata, tsaka 16. Gaano kataba yung ilalagay po ninyo sa collar? Ganun, gusto ko po bigyan kayo ng konting background. Opo. Yung pong istruktura na ito ay ginawa po noong 2004 Opo. hanggang 2005. Ang contractor po dito ay joint venture ng Toyo Obayashi. Opo. Pareho po silang Japanese contractor. Opo. So yung issue nung una, na substandard issue, wala pong katotohanan yon. Oh. Kasi kung ito ay substandard, since 2005, nag-operate po ito ng 2006 hanggang ngayon 2025. 19 years old na po itong istruktura na ginagamit. Pero hindi po siya nagkakaroon ng major defects. Ibig sabihin, hindi po siya substandard. Yung nakita po yung 12 mm, tama po kayo. 12 mm, opo. Pero yun po ay tinatawag dating temperature bars or distribution bars. Ang mga main bars po dito ay 16 mm and 20 mm. Magka-alternate po yun. Hindi nyo na lamang po nakita yung siguro yung 20 mm, baka yung 12 mm lang nakita nyo. Pero mamaya, pwede nyo pong videohan. Opo. Meron na pong naka-expose na mga 20 mm and 16 mm doon na mga main bars para po makita nyo kung ano po yung pagkakaiba ng number 12 o 12 mm saka po yung 16 and 20 mm na main bars. Ayan. Nakalundo po, di po ba dahil may guwang? Yan po ba itutuwid pa? Iaangat pa? O ganyan na lamang? Hindi na po natin ito kayang iangat. Ang bigat po ng isang span ay 840 tons. 840 tons, hindi na po ito kayang iangat para po ibalik sa dating posisyon, mababali na po ito siya. Mababali na po yan. Sa halip, lahat po ng guwang sa ilalim, matapos po nating suportahan ng steel beams, steel post, pipil upan na po ng konkreto yung ilalim. Yan na pong posisyon na yan na po yung kanyang, ala na pong gagalawin dyan. Hindi ba ito makakapekto pa sa kabatiran po ng lahat? Yung pong daloy ng tubig sa loob. Pag malakas, dahil medyo nakayuko. Hindi ba ito makakapekto na baka after 10 years o 15 years, doon din, dahil sa tubig yun Basta ang tubig, minsan bumubutas to Ang tawag po doon ay hydraulic effect. Opo? Wala pong epekto sa hydraulics ito kasi yung pong tubig sa inlet, sa bibig, saka po yung tubig sa puwet, sa outlet, hindi po yan pantay. Opo. Kaya yan po ay itutulak at itutulak doon tubig sa bungad, yung pong istruktura ay under pressure. Opo. Ang importante lang po dyan, walang sumirit na tubig para yung pressure sa loob ay hindi mabawasan. Ayun. Kung buong-buo ang pressure po niyan, wala pong epekto sa hydraulics at kung ano po yung original niya na kapasidad, hindi po yun maapektuhan. Gaano kahaba nga po itong buong siphon natin? Yung pong ating conveyance structure, this is a conveyance structure. Opo. Yung pong siphon, yung po yung type ng pagkakagawa sa kanya. Okay. Siya po ay dumaan sa ilalim ng ilog. Ang haba po dito ay 396 meters. Opo. Pero yung pong mismong barrel, yung mismong conduit, Opo. 369 meters. Yung pong naka-expose is 150 meters out of 369 meters. Yung po yung lumabas yung ibabaw. Yung po yung Ayan. nakikita natin. Opo. Halos Ayan. kalahati po nung 369 meters. Ayan. Mabay po tayo sa sheet pile. Both sides ay lalagyan po ba ng sheet piles? Yes, lalagyan po yan ng sheet pile bilang permanenteng proteksyon. Pero sa ngayon, ang pinaka-importante po ay maselyuhan natin yung kaliwang panig. Opo. Yung pong kaliwang panig na yon,
upang sa gayon ay hindi na po siya magkaroon pa ng scouring. Hindi pa siya mauka na. Kung sakali lang na magkakaroon pa ng mga matataas na pagbaha, buhat ngayon, hindi na po madadagdagan yung lalim ng buwang sa ilalim dahil meron na pong selyo. Meron na pong sheet pile sa kaliwang bahagi ng istruktura. So, ang sinasabi po ninyo, ang protection ng siphon laban doon po sa malakas na agos ay itong sheet pile. Malaki po ang gagampanan ng sheet pile sa kaliwang bahagi ng istruktura bilang proteksyon upang hindi na po siya makalkal pa sa ilalim. Ang lapit po ng sheet pile from sa structure, gaano ka? 2 metro po. 2 metro? Meters. So, ito yung first defense. First defense po yan. Hindi kaya mas maganda na magkaroon pa ng mas malayo-layo na yun talagang first defense bago second defense lamang itong sheet Hindi pile. po, may proposal po dyan na yung unang linya ng sheet pile na nakikita nyo, meron pa uling another row. Isang linyada pa. Within do sa 2 meters? No, outside na po yun. Outside? Mga 10 meters away. Yun po ay mga proposal po yun para lalong maselyuhan natin yung ilalim. Ang problema po kasi ngayon, yung pong riverbed sa downstream, buhat po sa ating kinatatayuan, mababa po yan. Pag dumating po ang tubig, uubusin po dyan ang uubusin, pati po yung lupa or batot buhangin na nasa ilalim, kakalkalin po niya lahat yun. Para po maiwasan yun, saraduhan natin. Saraduhan natin ang sheet pile yung kaliwa. Kahit po may tubig siya, hindi na po makakaraan sa ilalim. Ibabaw na lang siya, mag-overflow na lamang po. Hindi na po delikado yun. Kasi silyado na po yung ilalim. Ayan. So, nakikita po natin, meron 3 bakaw sa baba. At meron ding isang bakaw doon sa taas. At maraming dump truck. Ayan, meron pa. So, meron pa bang suportang mga malalaking makinarya para alam po ninyo, ang request talaga ng mga magsaka, sana January, makapagpadaloy na para talaga naman pagdating ng Abril, makaani na. Sa kasalukuyan, yung pong ating contractor, yung Angel Builders and Construction Supply, meron po siyang 5 backhoe. Meron po siyang 5 dump truck. Sa kasalukuyan, yun po ay sufisyente. Ang hinihintay na lang po natin ay yung mas malakas na kapasidad para maibaon niya ng mabilis yung pong mga posting bakal. So, may nakita tayo doon yung kulay green. Ano pong yun po ay bagong vibro hammer, Power King ang tawag doon. Under testing po siya, kagagawa lang po ngayon. Tinetesting po siya kung gaano po kalakas bumaon, kung gaano kalakas bumunot. Kaya po nakikita niyo siya ngayon doon. Ayan. So, sa tansya po ninyo, kasi sinabi po ni Admin Engineer Eddie Guillen kay Doc Rudy Undan, nakasama po namin sa radyo natin, na target tapusin yung trabaho within 1 month. By January ay makakapagpatubig na. Ano po masasabi po ninyo? Kaisa po kami doon po sa mga planong yon. Ang buong pwersa po ng NIA UPRIS, ang buong pwersa po ng NIA Central Office, kasama po natin ng Angel Builders Construction and Supply, ay nagsasama-sama po yan upang ngayon pong buwan ng Disyembre ay maselyuhan po natin. Pwede pong gamitin ang strukturang ito kahit po incomplete pa, kahit po hindi sa 100%, basta po maselyuhan natin yung mga butas, yung pong ilalim, mapila pa ng concrete para hindi na po lumala yung kanyang sira. Pipilitin po natin yon. So, sa pagsiselyo, kung magagawa ngayong Disyembre, talagang by January, makakapagpadali na ng tubig. Yes, sir. Pero papaunawa ko lamang po sa inyo, bilang kami po ay sa panig ng NIA UPRIS, lahat po ng aming ginagawang effort ay nakasalalay pa rin po sa kapasidad, kapabilidad ng Angel Builders Construction and Supply. Ito po bang Angel Builders? Parang nakita ko po meron na pong mga naunang kontrata niya na Angels Builders rin.
ang contractor. Ano po? Ito po, meron na sila mga previous contracts sa DIA or sa ibang agencies. Palagay ko po, DPWH, meron din. meron. So, eto ba, nasubukan? Ano masabi niyo dito sa Angel Builders? Kaya ba yung 1 month? Yung pong Angel Builders, kaya po in-award sa kanya yan, 2 contract packages niyan, eh meron po siyang kapasidad. Meron po siyang kakayahan na ito po ay i-execute yung pong trabahong ito. Ayun po. Okay. Pwedeng medyo bumalik po tayo sa mga nakaraan bago nangyari ito. Sige po. Sinasabi po ng NIA Upris na kaya nasira o kaya lumitaw ay dahil sa illegal quarrying. At ang sinasabi naman ng mga magsaka, bakit hindi ito na paabot sa kinukulan? Halimbawa, dito po sa Nueva Ecija, meron po dito Nueva Ecija Task Force on Quarry and Mining. Kayo po ba ay nakikipag-ugnayan? Ang NIA Upris po ba ay nagsusumbong dito po sa task force na to na Quarry and Mining? Bago ko po sagutin yan sa mga kababayan po nating nandito at nanonood, gusto ko po kayong bigyan ng kaunting background, Opo. timeline. Opo. In October 2018, ito po ang ating nakikitang istruktura, nun lang siya lumitaw ng buong buo. October 2018. Pero nagkaroon po siya ng damage ng December 2022 after po ng bagyong Karding. Opo. 2023, March, sinimulan po yung protection works na makikita po nyo sa gawing kaliwa. Yan po ay Gabion Works. Nayari po yan ng May 2023. However, dumating po ang 2024. Nandyan po ang bagyong Dante at bagyong Emong na nagpalala po nung pagkasira nung pong ating kaliwang bahagi ng istruktura. January 2025, tayo po ay nakipag-ugnayan sa Office of the Civil Defense upang ipabatid po sa kanila yung ating program of works amounting to 10 million for funding under typhoon damage assistance. Yun po ay January 2025. Bago po ang 2024 and 2025, nagkaroon na po tayo ng report sa LGU at sa Kapitolyo about po sa na-observe nating quarrying activity within the 1 kilometer radius buhat po sa ating kinatatayuan. So ang NIA, nakikipag-ugnayan na po yan sa lokal at sa provincial patungkol po sa naobserbahang quarrying activity. Ano po ang response nila after po ninyong may report to? Siyempre, aalamin po ninyo kung meron po silang response. Yun po ay sa kasalukuyan, hindi ko po matutukoy na direkta. Opo. Kung sa pagitan po ng Enero at hanggang Hulyo, na kung saan ito po ay lumitaw, yung pong pangyayaring ito ay July 27. Opo. Nagkaroon po siya ng major scouring dahil po sa bagyong Mirasol. Opo. Nagkaroon po siya ng major scouring. Wala po akong informasyon sa pagitan po ng mga buwan na yon kung ano po yung naging tugon nung pong mga ahensyang nabanggit. Pero, ang local government po ng Llanera as of September 15, kung di po ako nagkakamali, nag-issue na po yan ng cease and desist notice doon po sa mga operators, quarrying operators. Nag-issue na po ang LGU Llanera. Opo. Okay. Baka meron pa po kayong nais ipabatid na hindi ko po nitatanong. Sige po. Sa atin po mga kababayan na nalubos na naapektuhan nito pong ginagawa nating repair works, buhat po sa Llanera, Rizal, San Jose, Gimba, Muñoz, Talugtog, Likab, Coyapo, Nampikwan hanggang Victoria Tarlac, Anao Tarlac, Ramos Tarlac, ang buong pwersa po ng NIA Upris, NIA Central Office, kasama po natin ang contractor, ay ginagawa po namin yung pinakamabilis, pinakamabisa na paraan upang ito po ay magamit natin, matapos natin ahead of schedule. Kami po ay binigyan ng 90 araw hanggang Pebrero 28 upang Marso 1 magamit po yung istruktura. Hindi na po natin paaabutin doon.
Sabi niyo nga po niyo, basta naselyohan na. At hindi pa 100% tapos, pwede nang padaluyin. Yung ang pong tubig. 100% tapos na yon kasi meron pa pong activity na po pwedeng gawin outside ng istruktura. Ang pinaka-importante po dito ay maselyuhan yung butas, masuportahan yung ilalim, mapilapan po ng concrete yung mga guwang para po siya masyerto na talagang wala na pong pag-upo, wala na po siyang pagbagsak pa. Pwede na pong gamitin yung istruktura. Opo, nakikita po natin dito, target date of completion ng phase 1 is December 31. Kaya nga po yun. Ayan, yun po ba, yung sinasabi po ninyo, yung pag-selyo, yung collar? Ito po kasi ay unang kontrata, ito po yung phase 1. Opo, Meron po siyang duration o yung construction period niya na 120 days, halos 4 na buwan po yan. opo. Yan po ay hindi nangyari. Ayun. Kasi nung pong August 25 na nagsimula po yung construction, Oh. August 27 hanggang September, hindi na po kami makapenetrate ng maayos. Ayun. Yung pong aming bangketa, kung natatanaw nyo po yung bangketa ay tungtungan po ng makinarya. Opo. Pang-apat na po yan. 4 na beses na pong ginagawa yan kasi nung pong dumating si Mirasol, nung pong dumating si Nando, nung pong dumating si Uwan, yung pong tungtungan ay nawawas out. Oh. Kaya yung pong 120 days na yan na nakikita po nyo ay yan po yung original. Opo. Original na contract duration under phase 1. Opo. Pero kung mapapansin po nyo yung phase 2 naman, Opo. 275 days, mas matagal. Opo. Kaya po pag pinagsama natin yan, may gitsang taon po yan. Tama po yun, engineer. Parang yung nanonood, parang nanonood. Pero yung pong plaza, yung pong plasong ibinigay sa atin na 90 dias, Oo. yun po yung pinakamabilis na kayang gawin ito. Balikan ko po, ang buong puwersa namin ay nagtutulong-tulong upang ito po ay matapos ng mas maaga sa 90 dias. Opo. Yung sinasabi nga po ninyo na yung collar, kung matapos ng December, January, Opo, patubig na. basta po nasyerto natin, no, hindi na siya babagsak, hindi na siya tatagas. Oo. Asan yung Gagamitin na po asan natin po yung yun. mic niyo? Parang ay. Ayun. Ay. Nahulog. Yan, narinig kaya ka. Ayan, nahulog eh, no. Ayan, okay. Okay. So, tatanong naman natin, ano masabi ng mga taga-kuya po? Hintay na lang, sir. Kagawad, pairam po ng mic. Ayan. Sana narinig po ninyo si Engineer Roel. Bigyan ng malinaw doon sa sinabi niya. Ayan. Kagawad Arthur Biag, saan narinig mo kay Engineer? Sa mga paliwanag po niya, ano po masabi ninyo? Yung paliwanag ni Engineer kasama Diego, napaka-saya ko at napakasaya itong mga magsasaka na nakakarinig. Oo, Ito sige. Oo. Ayan, sige. Okay. Nakakarinig dahil nga yung binanggit niya na araw at saka haba ng kanilang pagkukumpuni, parang sa pagkakaisa nila doon sa contractor at saka sa freight ay mamamadali. Ito po ay naririnig ng ating Division 5 at saka Division 6. Sigurado napakasaya nila sa binanggit ni Engineer. Dahil nga paiksi nila yung kanilang kanilang serbisyo doon sa Marso, 1 o 5. Basta't masilyuhan, yung ikangay tumatagas at nabitak, pwede nang gamitin at pakawalan ng tubig. Isa akong masaya kahit wala akong lupa. Ayan. Dahil unang-una, yung 40,000 na hektar na hindi magsasaka ay sa kanilang ginagawa ay makapagsaka din sila. Ayan. May naalala ko, may tatanong ulit ako kay Engineer. Ayan, Engineer. Hawakan mo yan lang, Engineer ba? Ayan, sige. Ayan. Engineer, December 8 ngayon, holiday. Nagtatrabaho. So, Sabado, Linggo, may trabaho pa rin. Hindi po kami tumitigil hanggat kaya po ng aming mga katawan, kaya ng aming isip. Makikita po nyo, meron na pong ilaw sa gabi yan eh. Opo.
Meron na pong mga activities sa gabi na ginagawa po yun hanggang alas 11 ng gabi. Ang ginawa po yung pagtatanggap po, paglalagay po ng bangketa, yan po ay nilalamay. Nilalamay nila. Diyan po nanggagaling yung mga materialis na yan. Okay. So wala pong, hindi ko alam kung magiging malungkot yung Pasko namin. Kasi baka Paskong Pasko, Andito. Sasamahan namin kayo. dito kami. Gusto niyo bang samahan kayo sa Pasko ng mga magsaka? Wala mong Kasi problema yun. magkita-kita tayo sa Pasko. Opo. Sige po. Opo. Wag kami. Sige, kahit na ano. Maraming salamat, engineer. Nawa po ay nakapagbigay kami ng mas malinaw pa na pahayag sa inyo pong lahat na televiewers or followers po ng ating kapatid na radyo. Sa radyo ating Gimba. Radyo natin Gimba. Umasa po kayo na ginagawa po namin yung nararapat upang ito po ay matapos ng mas mabilis kaysa sa itinakdang oras at araw. Salamat po. Salamat po. Okay. Baka po may katanungan pa kayo. Ay.